No Limitang Here, Kabanata 59. Magandang buhay, maligayang panonood dito sa Signaturang Filipino YouTube channel. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang Kabanata 59 ng nobelang No Limitang Here. At kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang i-subscribe ang Signaturang Filipino YouTube channel at pindutin ang notification bell button nang sa ganon ay updated kayo sa mga bagong aralin na aking i-upload 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. At sa videong ito ay tatalakayin natin ang mga sumusunod na kaalaman. Una, ang mga talas-salitaan. Ito ang mga piling salita at kahulugan at halimbawang pangungusap na matatagpuan sa pangyayari ng kabanata. Pangalawa, ang mga tauhan, mga pangunahing tauhan sa nobela at ang papel na ginampanan nila sa kabanata. Pangatlo, ang mahalagang pangyayari, ang wastong pagkasunod-sunod ng mga mahalagang pangyayari sa kabanata. Ito ang buod ng kabanata. Pang-apat, ang mga isyong nangingibabaw, ang paglalahad ng isyo na nangingibabaw sa kabanata at ang implikasyon nito. At pang-lima, mga gabay na tanong, mga sagot sa gabay na tanong upang higit mong maunawaan ang nilalaman ng kabanata. At ngayon ay puntahan natin ang mga talas-salitaan. Unang salita, hinggil, ibig sabihin nakabatay o nakabase, halimbawang pangungusap. Ang mga probinsyal ay palihim na dumalaw at nakipagpulong hinggil sa pangyayari. Pangalawa, itinatwa. Ibig sabihin sa loobing na ipahayag o taong hindi naglilihim. Halimbawa, itinatwa ng kapitana ang sinabi ni Kapitan Tinong. Pangatlong salita, tinugis. Ibig sabihin pinaghahanap. Halimbawang pangungusap. Isang pagpapanggap lamang daw ang pinapagawang paaralan ni Ibarra dahil gagamitin itong kuta kapag siya ay tinugis. Pang-apat, ipinagbunyi. Ibig sabihin, ipinagdiwang. Halimbawang pangungusap. Ipinagbunyi ng korporasyon ng mga praile si Padre Salve dahil umano sa kabayanihang ginawa nito. At ikalimang salita, nakipagmabutihan. Ibig sabihin, nakikipagkaibigan. Halimbawang pangungusap. Sinisi ni Kapitana Tinchang ang asawa dahil sa nakipagmabutihan umano ito kay Crisostomo Ibarra. At ngayon ay kilalanin natin ang mga pangunahing tauhan sa Kabanata 59. Unang tauhan, Kapitana Tinong, ang nag-alala sa kanyang kaligtasan dahil isa siya sa mga lumapit noon kay Crisostomo. Kapitana Tinchang, ang asawa ni Kapitana Tinong. Don Primitivo, ang pinsan ni Kapitana Tinchang na magaling mga tuwiran at mahilig magsalita ng Latin. At ang mga nabanggit na tauhan, si Padre Salve, Crisostomo Ibarra, Kapitan General at Kapitan Tiago. At ngayon ay puntahan natin ang buod ng Kabanata 59 ng No Limitang Here, ang pamagat, ang mapagkunwari. Mahalagang pangyayari. Nakarating sa Maynila ang balita sa pamamagitan ng telegrama. Napalathala sa diaryo ang mga pangyayaring kaguluhan sa San Diego matapos ayusin at dagdagan ang balita. Ang mga taga-kumbento ang higit na naligalig. Palihim silang dumalaw at nakipagpulong hinggil sa pangyayari. Ang ilan naman ay nagpunta sa palasyo at naghandog ng tulong pinansyal. Sa ibang kumbento naman ay napag-usapan na ang mga mag-aral daw sa Hisueta sa Ateneo ay lumalabas na nagiging pilibustero. Ipinagbunyi nila si Padre Salve at sinabing karapat-dapat na siya ay bigyan ng isang mitra. Madali lang daw ipagkaloob ang mitra sa panahong ito. Sa bahay ni Kapitan Tinong sa Tondo ay hindi ito mapakali. Natakot ang kapitan dahil minsan na itong nagpakita ng kagandahang loob kay Crisostomo. Panay ang sisi ng asawa nitong si Kapitana Tinchang at pinagalitan ng asawa lalo na noong naganap sa piging sa tahanan ni Kapitan Tiago na inyayahan ni Kapitan Tinong si Ibarra sa bahay nila upang mananghalian. Ipinasundo ni Kapitana Tinchang si Don Primitivo upang hingan ng payo kung ano ang kanilang dapat gawin. Ayon kay Don Primitivo ay mali ang ginawa ni Kapitan Tinong at sinabi nitong mabuti pa ihanda na nito ang kanyang habilin sapagkat maaring manganib ang kanyang buhay. Biglang hinimatay si Kapitan Tinong nang marinig ang sinabi ni Don Primitivo.
Nag-iyak ang asawa kahit bumalik na ang ulirat ng kapitan. Pinayuhan ni Don Primitivo ang mag-asawa na magsadya sa Kapitan General at maghandog ng isang regalo na isang gintong tanikala o singsing. Sumang-ayon naman si Kapitana Tinchang. Nagkaroon ng usap-usapan sa buong tondo na galit umano ang Kapitan General kay Crisostomo Ibarra. Nakipagmabutihan lamang umano ang binata sa kapitan at walang utang na loob daw si Ibarra. Nabalitaan din ang paghahandog ng mga asawang Kapitan Tinong at Kapitana Tinchang ng regalo sa Kapitan General bilang maagang pamaskong handog. Ilang oras pang nakalipas, ang ilang naninirahan sa tondo ay tumanggap ng mga paanyaya ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga kawal. Ang imbitasyon ay panyaya sa mga mayayaman at tanyag na tao upang patulugin ng mga bantay sa Fuerza de Santiago at kabilang sa mga naimbitahan si Kapitan Tinong. Ang wakas ng Kabanata 59. At ngayon ay puntahan natin ang mga isyong nangingibabaw sa kabanata. Isyong pampamahalaan. Sa kabanatang ito ay makikita na ang mga opisyal o may kapangyarihan sa bayan ay pilit na iniiba ang balita tungkol sa nangyayari sa kaguluhan sa bayan ng San Diego. Inilihis nila ang buong pangyayari upang may madiin at mabunto ng sisi sa isang tao. Ipinakita rin dito ang pagbibigay parangal kay Padre Salve ukol sa kanyang kabayanihang nagawa. Ang isang Kastila noon ay madaling magawaran ng gantimpala kahit hindi naman tunay na may ginagawa o may pagmamalasakit sa kapakanan ng Pilipinas. Isa pang isyong nangingibabaw, isyong panlipunan. Sa panahon pa ng Kastila ay di na nawawala ang hilig ng mga Pilipino na magpapaniwala kaagad sa mga sabi-sabi o bali-balita sa paligid kahit hindi ito kumpirmadong totoo. Ipinakita rin sa kabanatang ito ang mga gawi ng mga Pilipino na mahilig magpanglangis sa mga opisyal ng pamahalaan. Nais nilang mapalapit sa gobyerno upang magkaroon ng proteksyon ng kanilang buhay at ang iba ay may pansariling interes lamang. Isang gawi o kaugalian na nananalaytay sa ating lahi bilang Pilipino na minsan ito ay nagdudulot ng kasamaan o kasawian laban sa ating kapwa. At ngayon ay puntahan natin ang mga gabay na tanong at sagot. Unang katanungan, sa paanong paraan na iba ang balita sa Maynila tungkol sa nangyaring kaguluhan sa bayan ng San Diego? Ang sagot, inayos ang balita sa pamamagitan ng pagdagdag at pagbawas ng impormasyon. Iba-iba ang pinalabas na balita at ibinabase ang pag-unawa batay sa talas ng isip, kuro-kuro at damdamin at paniniwala ng isang tao. Pangalawang katanungan, bakit labis ang pag-alala ni Kapitana Tinchang sa kalagayan ng asawang si Kapitan Tinong? Ang sagot, sapagkat natatakot itong mapahamak dulot ng pakikipagmabutihan nito kay Crisostomo Ibarra. Pangatlong tanong, ano ang ipinayo ni Don Primitivo sa mag-asawang Tinchang at Tinong? Ang sagot, kailangan nilang bigyan ng regalo ang Kapitan General at sunugin ang mga kasulatan at iba pang dokumento. At huling tanong, sino-sino ang tinutukoy na mapagkunwari? Ang sagot, ang mag-asawang Tinchang at Tinong. At dito nagwawakas ang ating aralin tungkol sa Kabanata 59 ng No Limitang Here. Muli, huwag kalimutang i-subscribe ang Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po.